Noong 2003, pinalabas ang ikatlong bahagi ng pelikulang The Terminator. Nakabalik ako, naging pinakamainit na pelikula ng taong iyon. Kung sa part 2, mayroon tayong T-1000 Terminator na may sobrang lakas. Ang female Terminator sa part 3 ay talagang isang cinematic masterpiece. Isang malademonyong kagandahan na magpapaibig at matakot sa kanya ng maraming tao. Ang setting sa oras na ito ay 10 taon pagkatapos ng part 2. Ito ay 2004. Ang The Destroyer ay nagdadala ng na-upgrade na bersyon. Ay ang babaeng maninira TX. Siya ay isang upgraded na bersyon ng T-1000. Ang balangkas ay gawa sa vibranium. Mas malakas kaysa sa bersyon ng T-1000, napakahusay nitong makalaban sa mga bala. Nilagyan din ng mabibigat na armas. Ang paglabas pa lang sa simula ng pelikula ay isang eksenang hubad na. Gusto ko ang kotse na ito. At ipinadala rin ng Terminator para pigilan ang TX. At ito ay isang pinahusay na bersyon ng T-800 at T-850. Ang unang bagay ay pumunta sa paghahanap ng ilang mga damit. Kaya pumunta siya sa nightclub ng mga rich ladies. Pinili niya ang kanyang paboritong kamiseta. At pagkatapos ay scan ang mga sukat, agad na pumunta upang kunin ang mga kalakal. Maghubad ka, hindi mo pa turn. Ang damit mo, kausapin mo ang kamay ko. Agad-agad, ang T-850 ay may sariling hanay ng mga damit. At may nag-iisip ba na siya ay 55 taong gulang. Tapos sumakay siya ng kotse sa gilid ng kalsada. At kumuha ng maitim na salamin para magdagdag ng lamig sa iyong sarili. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ng T-850 na ang T-800 ay dati nang gumawa ng pagsabog. At sirain ang base, sinisira ang walang talo na T-1000. Kung hindi mo pa ito nakikita, maaari mong tingnan ang nakaraang bahagi. Ang plano noong 1997 ay hindi ipinatupad ayon sa nilalayon. Si John ay 20 taong gulang at nakakaramdam pa rin ng pagkabalisa at hindi matatag. Kaya sa nakalipas na 10 taon ay palagi siyang namumuhay ng tago. At huwag kang gagawa ng anumang bagay para ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Ang dahilan ay upang pigilan ng organisasyon na magpadala ng isang taong muling pumatay sa kanya. Ang ina ni John na si Sarah ay namatay din sa leukemia 7 taon na ang nakararaan. Dahil hindi mahanap ang impormasyon ni John. Kaya ang pangunahing misyon ng TX ay hindi ang pagpatay kay John. Siya ay dumating upang sirain ang mga maimpluwensyang tao, at magsikap na baguhin ang sitwasyon sa hinaharap. Ngunit sinamantala pa rin ang pagkakataong maghanap ng mga pahiwatig tungkol kay John. Si John ay tumatakbo sa kalsada. Natambo siya sa pamamagitan ng pag-iwas sa isang USA sa gitna ng kalsada. Hindi siya naglakas loob na pumunta sa ospital. Kaya pumasok na lang ako sa batika para maghanap ng mga pangpawala ng sakit. Tapos nakatulog siya. Biglang nakatanggap ng emergency call ang may-ari ng batika kaya pumunta siya rito. Labis na nataranta nang makita ang kaguluhan. Lumapit si John at agad siyang binyantaan na huwag magsalita. Pero hindi ko akalain na may makikilala akong babae kaagad. Si John ay natalo sa kanya pagkatapos ng ilang suntok. At itinulak siya sa kulungan ng aso sa likod. At tapos tingnang mabuti, napagtanto niyang si John ang dati niyang kaklase. Nagkwento rin siya tungkol sa mga alaala ng dalawa na naglalaro sa basement. At nakilala din ni John si Kate. Pero biglang may ingay kaya nag-check si Kate. Biglang na-knockout ang kliyente niya. At tumakas siya nang makita niya ito. At lumitaw si TX dito. Dahil si Kate ang makapangyarihang braso ni John mamaya, nalisahan ni TX ang dugo mula sa katawan ng babae. At nalaman niyang hindi siya si Kate. Nakita niya ang bakas ng dugo na naiwan ni John kaya natikman niya ito. Sinuri ito ng processor bilang dugo ni John. Kaya agad niyang napagtanto na nandito siya. Hindi makapaghintay na mamatay. Kaya sinamantala ni Kate ang pagbukas at tumakbo palabas ng pinto para tumakas. Pero natakot siya kaya hindi niya ma-start ang sasakyan. Hinabol ni TX. At binuksan ang pinto at diretsong hinagis si Kate palabas. Tatanungin niya si Kate tungkol kay John. Pagkatapos ay lumitaw ang isang pickup truck at tumama sa TX 800 metro ang layo. Ang T-850 ay lumitaw. Agad na inihagis si Kate sa sasakyan at nalaman ang impormasyon ni John. Sabi ko ang alam ko bitawan mo ako. Nagsisinungaling lang ako. Matapos niyang iligtas si John. Pagkatapos ay bumalik na rin ang TX sa orihinal nitong estado. Sinabihan niya si John na tumakbo at pinigilan ko siya. Ngunit sa pagkakataong ito ang TX ay nag-upgrade ng mas mahusay. At isang suntok lamang ay lumipad ang T-850 sa malayo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang puwersa ng pulisya ay naruroon at sinuri, ngunit ang T-850 ay walang pulso. Kaya sinubukan ko siyang hilahin pero hindi ko magawa. Sa oras na ito, dumating si TX sa sasakyan ng pulis. At ginagawang scanner ang iyong daliri upang pag-aralan ang control circuitry ng sasakyan. Pagkatapos ay ginamit niya ang remote control wave system na magmaneho ng mga sasakyan ng pulis pagkatapos ni John. Mayroon ding crane.
Nakabawi ang T-850 at agad na tinangay ang isang motor ng pulis para habulin. Sa ngayon ay nasa panganib si John. At nagpaputok ng putok ang TX ngunit sumablay. Gumamit ng totoong props ang lahat ng epikong eksena, kaya gumastos ng malaking halaga ang direktor. Sa oras na ito, naruroon din ang T-850. At sinamantala ang pagkakataon na harangin ang pag-atake ni TX. Inokontrol niya ang crane hook para umatake. Ngunit ang T-850 ay nakakapit din dito. Tapos nabangga siya ng fire truck. Ako ang magdadrive. Sa sobrang takot ng driver ay tumalon ito palabas ng sasakyan. Ang T-850 ay mabilis na lumapit sa TX. At tumalon sa crane habang hindi siya pinapansin. Mabilis ding nagpaputok si TX. At nang maisip niyang ibinaba niya ang T-850, tapos sumulpot siya sa harapan niya at ikinawit siya sa leeg niya. Matapos makuha ang sasakyan, ibinaba niya ang hook sa manhole. Dahil alam niyang siguradong babalik si TX. Binasag din niya ang bintana ng sasakyan at tumalon sa sasakyan ni John. Gaya ng inaasahan, bumalik si TX sa sasakyan. At nang tuluyang nahila ang cable, ang tuktok ay hinailan ng patag. At i-flip ang buntot sa hangin. Galit na nag-walkout si TX na hindi nasaktan. Ngunit maaari lamang manood ng walang magawa habang ang biktima ay nakatakas. Sa kotse, nalaman ni John ang lahat ng katotohanan mula sa T-850. Na kahit sinubukan niyang pigilan ang mga ito, pero wala naman masyadong pinagbago. Sa pangyayaring iyon, ang braso ng T-800 ay naipit sa mga gear. At ginamit ito ng militar para sa pagsasaliksik. Kakailanganin ng maraming oras upang lumago muli. Kaya walang nangyari noong 1997. Hindi rin simple ang pagkakakilanlan ni Kate, kung kailan siya magiging asawa ni John. Dahil isa siya sa mga pinaka-epektibong tao sa hinaharap. Kaya parehong sina John at Kate ay mga target na kailangang alisin ng TX. Hindi malusog ang T-850 dahil nasira ang pinagmumulan ng kuryente dati. At nasira ang isa sa dalawang baterya ng hydrogen. Ang baterya ay lubhang mapanganib, kaya dapat itong hawakan. Pagkalapag nito, lumikha ito ng napakalaking pagsabog. Hindi bababa sa isang mabigat na paputok. Huminto ang grupo para kumuha ng gas. At pumunta si T-850 para bumili ng pagkain para sa kanila. Ngunit wala siyang ideya tungkol sa konsepto ng pagbabayad. Matapos kunin ang lahat ng kinakailangang bagay, kalmadong umalis. Hoy, hindi ka ba magbabayad? Sabihin mo ang kamay ko. Natigilan ng cashier at pinanood siyang umalis. Matapos mapunan ang mga kailangan ay muli kaming umalis. At ang pangunahing destinasyon ay ang sementeryo. Dumating ang grupo sa puntod ni Sarah. At agad na naghagis ng suntok ang T-850. Gusto siyang pigilan ni John, ngunit nagulat siya nang buksan ng T-850 ang takip ng kabaong. Matagal na pala ang mga abo ni Sarah na nakakalat sa dagat. At ito ang mga armas na iniwan niya para kay John. Si Kate, na na-hostage, ay labis na nabalisa. Agad na itinuro ang T-850 at tinanong lahat ng nalalaman niya. Sorpresa! Napatulala siya sa eksenang ito. Sa oras na ito, dumating ang espesyal na task force at naghagis ng hindi mabilang na smoke bomb sa loob. Nakatakas din si Kate, ngunit ang T-850 ay walang interes sa task force. Isagawa lamang ang kabaong at lipulin ang lahat ng mga pulis na naruroon. Ang eksenang ito ay sobrang klasiko at iconic ni Arnold. Gumagawa ng malalim na impresyon sa mga manonood. Sa isang sandali, ang task force ay naitaboy ng T-850 at natangay ang kabaong. Si John pala ay nagtatago sa loob. At mabilis nilang ibinalik si Kate. Pagkatakas, biglang gumagalpak ng tawa si Kate, dahil nandoon ang kanyang fiancé. Pero biglang may na-realize si Kate na kakaiba. Hindi nagtagal, ibinunyag ng kanyang fiancé ang metal na kalansay sa loob. Pagkatapos ay nag-transform sa Destroyer TX. Nang malapit na niyang bigyan si Kate ng isang nakamamatay na suntok. Pagkatapos ay lumitaw ang T-850 na may isang grenade launcher. Mabilis na tumakas si Kate sa kotse kasama si John. Ang eksenang ito ay labis na naguluhan kay Kate, dahil pareho silang mga maninira na ipinadala mula sa hinaharap. Sa oras na ito, nag-shortcut si TX para habulin sila. Ginawa niyang chainsaw ang kamay para putulin ang bubong ng sasakyan. Ngunit hinawakan ni John ang baril at pinaputok ang lahat ng bala sa TX. Maya-maya lang ay may humandar na truck. Pagkatapos ay ang T-850 ay umikot sa ilalim ng kotse at nakatakas sa pagtugis ng TX. Ang kotse ay naging isang nakaistilong mapapalitan. Kailangan nating magpalit ng ibang sasakyan. TX ay nananatiling hindi nasaktan. Ngunit ang kanyang braso ay lubhang napinsala. Pagkatapos ng ilang minutong pag-aayos, naging flamethrower ito. Natakot ang impyerno sa driver ng truck. Nakahanap ang T-850 ng isang RV. At sa pamamagitan ng pag-uusap ay malinaw na alam ni John ang layunin ng TX. Ang plano sa pambobomba ay magaganap sa loob ng 3 oras. At matagal na itong pinlano.
Kapag na-activate na, magpapakalat ito ng mga nuclear bomb sa buong mundo. Sa madaling salita, darating ang katapusan ng mundo sa loob ng 3 oras. Kaya nananatiling prioridad ang pagpigil sa ama ni Kate na i-activate ang system. Ngunit mabagal pa rin sila ng isang hakbang. Dahil pinindot ng papa ni Kate ang start button. Sa sandaling ito ay isinaaktibo. Nakompromiso ang mga network device sa buong mundo. At wala silang ideya na may darating na sakuna. Tatay. Kate, anong ginagawa mo dito? Tatay, sumama ka sa akin. Ingat. Ang tatay pala ni Kate ang assassination target ng TX. Ang T-850 ay nagpaputok ng tuloy-tuloy sa TX, na naging dahilan upang siya ay mapa-atris at mahulog sa ventilation duct. Babalik siya, hindi mabilang na mga makina na kinokontrol ng system ang umatake sa mga tao. Gustong malaman ni John kung paano isara ang system. Kaya sinabi ko sa ama ni Kate ang lahat tungkol sa hinaharap. Habang naghihingalo, sinabi ni Robert ang impormasyon sa pulang aklat, at dalhin ito sa base ng Crystal Peak. Sa wakas ay lumabas siya para kumain ng boxed lunch. Agad na sinamahan ng T-850 ang dalawa. At huwag hayaang makamit ni TX ang gusto nito. Sumenyas siya sa kanilang dalawa na umalis, at haharangean ko ang lugar. Pero wala nang bala ang baril kaya doble atake na lang niya. Sinipa siya ni TX ng isang sipa, at ang T-850 ay hindi nalalayo. Medyo masaya sa likod ng mga eksena ng pelikula. Hinawakan niya ang balikat niya at inihagis ang TX sa tabi. Kahit na siya ay isang babaeng robot, walang pagkakapantay-pantay dito. Tinanggal din niya ang urinal at hinampes siya. Pagkatapos ay itinapon ito pabalik-balik sa banyo. Isang sobrang top-notch na paghaharap. Sinamantala ni TX ang pagkakataon na ilabas ang hakbang na wukong picking peaches. Pagkatapos ay binuhat siya at umatake ng ligaw. Ang labanan ay lubhang mabangis. Ngunit ang TX ay nangangailangan pa rin ng oras upang magsanay ng yoga gamit ang T-850. Anumang bahagi ng katawan ay maaaring ipasadiya, at ang mga kamay ay nagiging freckle burner para sa T-850. Gumamit ang T-850 ng mataas na boltahe na kawad para isaksak sa kanyang katawan. Nagiging sanhi ng parehong short circuit sa electrical system. Pero dahil mas modern ang TX, naka-recover na. Mabilis niyang nakontrol ang T-850, at nakalusot din sa control system para angkinin ang kanyang katawan. Kate at John sa pamamagitan ng surveillance screen. Nang makita niyang paparating si TX sa bilis ng kidlat, nakaisip siya ng isang ideya. Inahit niya ang switch sa particle accelerator at hinikayat ang TX sa system. Ito ay talagang epektibo, nang maakit ng napakalaking magnetic field ang metal skeleton. At sinamantala ng dalawa ang pagkakataon para makatakas. Nakahanap din ng paraan si TX para makatakas. Nang mag-transform siya sa isang chainsaw upang sirain ang magnetic field. Nakita ni Kate ang eroplano ng kanyang ama, at naghanda upang lumipad sa Crystal Peak. Biglang lumitaw muli ang T-850 at kinuha si John. Pinalaan niya si John na siya ay sinapian ng TX at binago ang sistema. Tinulak niya si John, ngunit matapos marinig ang kanyang taimtim na salita, kung gayon ang T-850 ay hindi matatalo. Sumasalungat ang system at nagiging sanhi ng pag-reboot ng T-850. Matagumpay na narating ng dalawa ang base ng Crystal Peak, ngunit kailangan mong magpasok ng isang password upang makapasok sa loob. Kaya napatingin ang dalawa sa loob ng pulang libro. Isang helicopter ang biglang sumugod sa loob. At ang bumaba sa pwesto ay si TX. Matapos ipasok ang password, dahan-daang bumukas ang pinto. Nung lalapit na si TX. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang helicopter sa likod. Diretsyong bumangga sa TX at saka pinahid sa sahig. Ang taong dumating ay walang iba kundi ang T-850. Nakabalik ako. Nakita niyang malapit nang magsara ang gate. Pagkatapos ay tumalon at pigilan ito para pareho kayong makapasok sa loob. Pinunit agad ni TX ang mga nakakulong na binti. Ang T-850 ay halos natapos na ang misyon nito. Kaya agad niyang tinanggal ang huling hydrogen battery sa katawan at diretsyong pinasok sa bibig ni TX. Natanggal ka na. Makalipas ang ilang segundo, pareho silang namatay sa pagsabog na dulot ng baterya. Ligtas na sa loob sina John at Kate. Ang lugar na ito ay isang underground bomb shelter. Pero sa pagmamasid, napagtanto kong walang kinalaman ang lugar na ito sa Skynet. Ngunit mga lumang kagamitan lamang mula sa mga dekada na ang nakalilipas. Sa tingin ni John, ang lugar na ito ang pangunahing server ng Skynet. Kaya naman gusto kong pasabugin ang lugar na ito. Sa totoo lang ang Skynet ay isang software. At nakapasok na sila sa mga server sa buong mundo. Kaya hindi ito mapipigilan. Alam ito ng ama ni Kate kaya gusto niyang tulungan silang dalawa na mabuhay. Napagtanto ni John na hindi niya mababago ang hinaharap. Kaya gusto niyang pangunahan ang sangkatauhan para talunin ang Skynet. At ang pagpipiliang ito ay, kanino ba ako nakikipag-usap? Ako ay, makalipas ang ilang minuto, kinokontrol ng Skynet ang mga bombang nuklear mula sa mga bansa.
at sirain ang buong sibilisasyon sa isang kisap mata. Ngunit ang tunay na digmaan ay nagsimula pa lamang.